Eto na mga kabasketball, dating PBA player gustong pabalikin sa ating Gilas Pilipinas, si Kiefer Ravena. Pagbigyan kaya siya ni Coach Tim Cone, mga import sa Japan B-League, posible raw lumipat sa KBL at kampo ni Kai Sotto. Posibleng tanggapin ang offer mula sa US NCAA at B-League Premier. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ng isa sa pinaka-legit source natin sa Korean Basketball League o KBL. Ay sinabi nga nitong may mga imports mula sa Japan B-League ang posibleng lumipat sa KBL dahil nga sa ipatutupad na salary cap ng B-League Premier. Sa bagong sistema kasi mga kabasketball ay magmumulta na ng malaki ang mga Japan B-League teams na magpapasahod ng lagpas sa 800 million yen o 4.7 million dollars. Alam naman natin mga kabasketball na may mga Japanese star players na sumasahod ng milyong dolyar sa Japan B-League. Halimbawa na lang yung sa Chiba Jets, no, yung galing sa NBA na si Yuta Watanabe, sila Yuki Togashi. Alam mo si Yuta nasa hindi lang 1 milyon mga kabasketball, may nabasa ako 5 million daw, hindi ko alam kung ilang taon yon or 2 milyon mahigit. At may mga Asian imports din na sumasahod ng malaki dyan sa Japan, gaya nila Dwight Ramos at Kai Sotto. Kaya talagang mahihirapang makakuha yung tatlong international imports na yan ng malaking halaga or malaking sahod ng sabay-sabay, especially nasa isang kupunan lang sila. So yung hakbang na yan mga kabasketball ay para palakasin or para maging patas etong mga kupunan diyan nga sa Japan B-League, at the same time kumita sila ng maganda, hindi malugi yung mga kupunan nila. Parang style NBA na yan mga kabasketball dahil lilimitahan lang yung kanilang gastos, pero meron silang tinatawag na star player clause. Hopefully makakuha ng ganyan yung mga Pinoy ballers natin, no? Yung star player clause, lalo na si Kai, especially maganda yung pinakita niya nitong nakaraan. At kapag ka maganda yung pinakita ni Kai Sotto dito nga sa Gilas Pilipinas, pwedeng tumaas pa yan mga kabasketball. Mas marami yung mag-offer sa kanya dahil pwede ring tanggapin ni Kai yung offer mula dito sa US NCAA kasi dalawa po yung pinagpipilian sa ngayon na NIL, di ba? Merong name, image, and likeness kung saan $1 million din yung nakukuha ng ibang mga players dyan. Pero pwede rin mula dito sa B-League Premier. So ngayon mga kabasketball, pwede pa pong magbago yan ayon sa ating reliable source, especially kapag maganda yung pinakita ni Kai sa Gilas kontra sa New Zealand at Australia or sa NBA Summer League o sa NBA Preseason, kasi magkakaroon na siya ng NBA contract pag nagustuhan siya ng isang koponan, diba? At least 2-way contract. Samantala mga kabasketball, sa naging pahayag naman ng dating PBA player na si Jericho Diniera, the defense minister, ay sinabi nga nito na dapat nang pabalikin sa ating Gilas Pilipinas si Terdy Ravena dahil maganda ang performance na ipinapakita nito sa Japan B-League, averaging 12 points, almost 2 rebounds, and 3 assists per game. Kaya may punto naman talaga etong si Jericho Diniera. Pero sa kasalukuyan mga kabasketball ay loaded na masyado sa guards ang ating Gilas Pilipinas. Nandiyan si Scotty, si RJ, si 1GDL, Newsam, CJ, andyan pa si Dwight Ramos. Kaya talagang feeling ko malabo talaga mapagbigyan etong request ni Coach Jericho Diniera. At alam naman natin mga kabasketball na etong si Coach Tim Cone, kumbaga hindi naman sa minamasama natin, no? Reality lang, no? Madalas tinatawag niya yung mga players niya. Halimbawa, etong si Scotty nandiyan na kasi yan, 'di ba? Si RJ, tinatawag niya yang si Troy Rosario. Pero in fairness naman kay Coach Tim Cone, hindi niya naman pinipilit sa Final 12. Lalo na si Troy Rosario, no? Si RJ nga hindi rin nakapasok nitong nakaraan. Pero talagang feeling ko malabo talaga etong si Kiefer Ravena sa ngayon. Especially may mga mahuhusay na players din na gustong makuha ng mga Pinoy basketball fans mula naman dyan sa PBA. Sila Adrian Nocum, Robert Bolick at Jordan Heading. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat
at God bless sa inyong lahat.